Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Narito na ang programa para sa inyo, sa lahat po ng may mga concern sa batas, ang ating mga kapamilya, ang ating mga kababayan na may mga katanungan sa legal na issues. Dito po ang tamang programa para sa inyo. Ako po inyong Mari ng Bayan, Mari Yao, at kasama natin ang tagasagot ng lahat ng problema ninyo. Okay? Kahit na minsan hindi legal. Ay. Nagbibigay ng payo, walang iba, Attorney PG Galang. Ay, good evening. Good evening sa mga nanonood. Kahit hindi, wag lang illegal. Baka pwede ko rin sagutin yun. Illegal, magiging legal ang sagot mo. Oo, baka naman maging illegal ang gawin nila. Wag naman. Wag naman. Sige, but anyway, eto na po ng mga numbers na pwede ninyong tawagan, Attorney. For Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. And you can also message us in Facebook Messenger. Yan, okay. Lagi ka ba nagpe-Facebook? Oo, well, yes. Gaano katagal ka nagpe-Facebook? Ay, di ko naman alam. Nagti-TikTok ka ba? Meron akong TikTok. Pero hindi ako nagti-TikTok. Ay, naku, madalas ako mag-TikTok. Oh. As in, bago ako matulog, natutuwa lang ako talaga. Kasi sa TikTok, di ba may mga sellers na sa TikTok? Pero sa akin, hindi ako nagsiseller. Alam mo yung nagbabrowse lang ako ng mga content. Oo, actually. Oo, natutuwa lang ako. Nagkasuggest ka tayo na mag-TikTok tayo dito sa... At saka hindi, nakakatuwa lang minsan. Sasayaw ba tayo? Wala ako nakikita, ginagawa nila sayaw o kaya kain. Kain sila ng kain, ng kain, ng kain. Actually, nakakatawa ngayon yung kakaiba rin yung what people will watch, ha? Pero Diba, alam mo, napansin ko, dati matyaga ako. You know, I would watch a movie, a whole entire movie, for example, series. Kaya kong tapusin siya ng isang sitting. Ngayon, parang hanggang TikTok, 15 seconds pa lang, nauumay na ako. Ayoko, napapalitan ko na. Para kang bata, Ba't ganun? umiksi ng attention span Oo, mo. ba't ganun? Hindi ko alam. Actually, sana yan? Actually, ako nagtuturo, ha? So, yung mga estudyante ko, doon din isang reklamo ko. Really? Ang iksi ng attention span. Yung patience? Oo, tsaka yung parang nakakabasa lang nila after an hour, nakakalimutan na. Kasi information for them is so instant, they don't really need to, and readily, yung retrievable, that they have, parang na-wire na yung mga utak ng mga bata ngayon na hindi tandaan. Kasi nga, Memory. tingnan mo, konting click mo, lumalabas lahat ng impormasyon. Kaya kung ako magpa-exam, closed everything. Oo. Pati eyes? O close eyes. Pati Close eyes? mouth. Oo, close ano. Okay. Hindi, wala. Close books, close anything. Lahat, At susulat. Handwriting. Handwriting. Kahit na alam kong, nagka-type na lang sila lahat. But kasi, di ba, memory aid yan eh. Di ba, you will tend to remember more kung ano yung sinabi mo. At pangalawa, yung sinulat mo. Saan ka natuturo? Ha? Sa university, pwede ko ba sabihin? Sa University of Makati, Constitutional Law. Ayan, naku, mga estudyante, maghanda-handa na kayo sa sulat-sulat. Hindi, alam na nilang ganun ako. Sinasabi ko na. Alam na. Terror ka ba na teacher? Hindi actually. Mukha lang, pero hindi. Okay. Para naniniwala kayo mga estudyante ko. Hello sa inyong lahat. Uy, makinig na lang kayo ng programang to kasi nandito lahat ng mga katanungan sa inyong midterms, kasagutan sa midterms. inyong mga katanungan. Sige. So, minsan binibigay mo na insidente yung mga nangyayari dito. Minsan. Hindi Talaga? kasi consti, hindi naman tayo mga constitutional law problems. Consti pa lang. Nako, sakit sa bangs niyan. Sakit sa bangs. Oo, sige. Pwede kayo mag-usap ng mga senador dyan. Consti Constitutional law ang tinuturo ko. 1 and 2. Ay, grabe. O sige, dito na tayo kasi baka ma-nosebleed ako dyan. Aha. O, eto na si Lorna. Siya ay 42 years old ng Batangas City. Humihingi po sana ako ng payo para sa isang lola na halos 80 years old na. May anak po siya na umano'y Ako, ito na naman tayo. pinapahirapan, Naku, nung isang minumura. episode natin, meron rin gantong concern. Bakit dumadami yung gantong mga elder abuse? At pinagbabantay pa ng maliliit na apo. Mayroon din po siyang lote na sapilitan daw na pinapipirma ng kanyang anak
sa kasulatan para ibenta niya ang kapalit lamang ng TV. Kapag hindi po siya sumusunod, pinapagalitan at minumura siya. Palagi po siyang umiiyak at maraming nakakakita sa kalagayan niya. Ano po ang maaring, alika na, tatayo na ako, taga saan ba ito, mapuntahan niya? Susugurin mo na. Susugurin mo na. Talagang di ako, nakaw! Ano bang gagawin natin dyan? Ang daming pwedeng ikaso dito. Anong pangalan nito? Lorna. Siya ay isang concerned citizen. Yeah. I-report mo na to. No? I-report. Sa DSWD? Oo, tsaka sa Sa barangay, police? Sa police. oo. Lahat i-report mo. I-report mo na to. Kasi hindi naman pwede yan. Dami. Coercion, abuse. Di ba? Lorna, meron ako... At saka ito, lola, babae, o vowsy yan, Oo, ganito ha. Lorna, kung ako sa'yo, aside from Violence sa... against women and children. Yes. And it is not just limited to partners. Yung kung may relationship ka with a Kasama yon. Kasama yan. Anak eh. Anak eh, kasama yan. Violence against women and children. Criminal offense so that's, yun. criminal offense. That's physical, emotional, economic abuse yan. Bukod dyan, at para mapalakas ang loob ni Lola, kung ako sa'yo, pumunta ka sa anong media outfit. Nang maproteksyonan si Lola at Ano mo tutulungan niya. nakakalungkot. Kasi may ganyan eh. May 80 years tumutulong old sa na, ganyan. di ba? Parang pinahihirapan mo pa. Diyos Tapos ko. kinukuha pa yung yaman niya. Tama ba yon? Kung ako sa'yo talaga, maniwala ka sa akin. Oo, hindi Ang ka na daming mag- kukuha ng Kung- storya, oo, tutulungan oo. si Lola. Kung maganda ang trato mo sa lola mo, kahit na hindi mo yan, makukuha mo rin naman. Taga saan nga? Batangas? Mapuntahan nga. Mapuntahan mo nga. Kumuha ka na ng Eh, balisong. wag ganyan. Alam niyo yun. Bawal yan ganyan. Kung anong trato niyo sa mga well, lola ninyo, yan din ang itatrato sa inyo. Oo, may karma yan. Pero di ba, to recap, di ba, sige, sinabi ko na, may vowsy, pagreklamo ka na sa lahat, madaming kaso yan. Pero di ba, meron tayong sabi nung huling episode, meron rin similar na ganitong pangyayari. Yung may nakasalang na batas sa ating kongreso, Na sana mapasa. sana mapasa yung anti-elder abuse. So, Yeah, okay, na para mas nakaka- mabigat ang penalty at ang krimen pag ang biktima ay senior citizen. Walang ano yun. At tandaan nyo daw, sabi ni Direk, kayo, tatanda rin. Hindi ako kasama dyan, na kayo na. Oo nga. Kayo ay tatanda rin. Lahat Hindi, sila'y totoo yan. kalabaw, tayo'y hindi kalabaw. Hindi, totoo yan ha. Talagang whatever you do, tandaan nyo yan. Oo nga, Babalikan oo, kayo I niyan. know, Baka mas I know. masahol Oo, pa. yeah. Okay, Alright. ito si Ana ng Iloilo. Sabi ko sa'yo, di ba? Hanggang Iloilo, Davao, Iloilo, Oo nga. Cebu. Ito Di kayo, ba? Batangas, Guimaras, Iloilo. may Batangas, di ba? Okay, si Ana ng Iloilo ay may tanong sa atin. Ana, magandang gabi. Magandang gabi. Yes, Ana, anong tanong mo kay Attorney PG? Nawala si Ana. Ang tanong ko po, Sige. Ayun. magkakasala po ba yung, tatanggal po ba ang, Ano? Sabi niya, Kakasal. Nakuha kayo kasal. ano daw? Ulit po, ulit. okay, matatanggal po ang isang empleyado Ano raw? Matatanggal ba ang isang empleyado sa serbisyo sa serbisyo? Oo. kapag na-guilty sa kasong Sa guilty, sa kasong... paninirang po rin. Nyer. Paninirang puri. Libel. Paninirang po. Libel. Okay, libel. Okay. So matatanggal daw ba ang isang tao sa serbisyo? Ano ba ito? PNP, AFP, official ba? Ano ba to? Private. Ano daw? Ordinary. Sa public po. Ano daw? Ordinaryong empleyado sa public. So, government employee nga. Government Tama ba employee. ako? Yes po. Ayan. Okay. Pero go na. hindi naman siya pulis, wala sa ganon. Wala sa PNP, wala sa AFP, wala sa ganon. Ordinaryong Oo. empleyado lang. Yes po. Okay. Civil service? Hindi, kasi syempre iba yung when I say ordinaryong empleyado, ibig sabihin kasi iba-iba yung sangay na gobyerno na Yes, kasi may mga ibang standards sa Yes, mga yan, that's di ba? correct, oo. Kasi kung pulis ka, Hindi iba natin nilalang yung ordinary. Ibig ko lang sabihin. kasi mas, kunyari, Halimbawa po isa itong guro. Ano daw? guro. Ay, DepEd. DepEd yan. Guro ito, guro. Opo. Teacher. Okay, teacher. Merong medyo delikado kasi kung moral ano yan kung Parang tumawag ka na sa amin, Ana, dati. Tama ba ako?
Ano po? Tumawag ka na sa amin dati? Yes po. Oo. Ay, ang Naalala galing. ko yung kaso niya eh. Merong isang teacher ata naninirang puri sa kanya. Ang parang naging final ko nga sa'yo, pag humingi ba ng tawag yung teacher, tawag? Kung Tawad. tawad yung teacher, yan ba ay patatawarin mo? Ano po? Pag humingi ba ng tawad sa'yo yung teacher, yan ba ay patatawarin mo? Hihingi po. Pero parang ayaw niya. Yun nga. Actually, tumawag na siya sa atin Oo, before. ay, parang naalala ko. Naalala mo? Oo, tapos Okay. parang sabi namin na parang sabi nga natin na parang kung humingi ng tawad, edi okay lang. Pero 'di ba Parang nasabi ayaw nga daw. parang nasabi namin na parang pag teacher kasi merong standards talaga of ano Yes. yung and I think nung isang araw rin So, di ba, pwede daw ba siyang matanggal sa serbisyo? depende. Pero mukhang pwedeng ireklamo yan na hindi siya yung meron siyang moral violation sa morality code Ano ba ang nila. ginawa? Kaya nga Nagmumura? depende, Ano bang nagmura? ginawa? Parang paninirang puri lang eh. Mm. Tama? Ano po ba? Opo. Oo. Kumbaga siya, siniraan siya, sinabihan siya ng kung ano-ano ng isang kapwa niya teacher. Ano ang pwede niyang Nireklamo gawin? mo na ba sa DepEd to? Nireklamo mo ba sa principal or kung sino man yung administrator ng school Opo, nyo? pero- Superintendent? Dahil walang naging aksyon, yun bang sinasabi mo? Yes po. Hindi kaya dahil hindi baka lang hindi ko sinasabing tama sila, pero hindi kaya baka nakikitaan nila na hindi Parang maliit na bagay. parang maliit na bagay, Maliit correct? na bagay na hindi nila pa, parang gusto na lang nila ay magkaayos kayo kaysa Magkakasuhan pa. Kasi pag naintindihan ko rin naman sila, 'di ba? Dahil kung ikaw rin naman kung away niyo, parang they'd prefer na you settle it among yourselves rather than elevate it. Kasi pag yan inelevate at pinansin nila yan, lalong hindi kayo magkakasundo. At saka kasi baka nakikita nila na itong kasong ito ay matagal na panahon ito na baka magsayang lang kayo ng oras. Dalawa, sayang oras, sayang pera at panahon. But anyway, dahil Sayang trabaho rin. si Ana, dahil ilang beses na siya tumatawag sa atin, mukhang desidido siya. Oo Okay, nga eh, ano ang pwedeng sa tanong mo kanina kung pwedeng matanggal ang isang guro sa kanyang Yes. yes, Yes. okay. The answer is yes. Parang it depends on the severity of the yung Pero depende raw kung Oo nga, gaano kasi kung- kabigat ang kaso. Ay, kasi hindi naman, may due process naman yan, di ba? Yung hindi naman basta-basta matatanggal ng isang tao sa kanyang profesyon kung hindi siya bibigyan In ng short, pagkakataon eh. In short, kung nakita ng mga nasa authorities na tama ang lahat ng sinasabi mo, maaari siya matanggalan. Kung hindi naman at kulang sa ebidensya, most probably, Oh, at saka it then will hindi depend on siguro. ano yung extent nung paninirang puri. Yes. Okay? So, ebidensya, kapwa ebidensya, yan ang mga kailangan mo kung gusto mong manalo sa kaso. Oh, kasi kung ganyan lang, kung talagang desidido ka, Ana, unfortunately, kung talagang masama ang loob mo, meron naman talaga sa DepEd at saka sa PRC. Yan. Okay? Kasi mga lisensado kayo mga teachers. Nakuha mo, Ana? Opo. Yan. Okay. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Mukhang ano talaga, no? Hanggang ngayon magkaaway pa rin sila. Naalala ko siya eh. Actually, the What, boses. ang galing mo nga eh. Boses na alala ko na. Ang galing, Oo. Kaya oh. minsan sabi ko hindi sa kaso, minsan sa boses na Mm. alala ko. Anyway, ito na si Mia ng Quezon City. Ang tanong niya, I am a licensed architect, but my name was used without my knowledge or Oh, involvement in a identity theft. project to secure a building permit. With legal steps, what legal steps could I take to protect myself and stop liability from being attributed to me? Okay, so ginamit yung pangalan Identity theft yan. niya. Okay. Diba? So talagang bring up identity theft. Oo. So that's one of the medyo usong ano na ngayon yan, yung krimen Oo na yun, nga, oo. identity theft. Kasi alam mo bakit? Kaya nga may importante ang data privacy eh. Kasi it's a crime. Kasi ang identity theft kasi madalas mangyari ngayon dahil our data is out there. Tsaka hindi makikita mo na sa sinong kamag-anak, sinong anak. Yes, Kitang-kita mo sa oo. Facebook eh. O, diba? So, Too much information. yes. So identity theft, aside from ginamit yung ang kanyang pangalan to secure a permit.
So, I'm sure if it was used online, it's a cybercrime. If it is Yes. not used online, it's still a crime. It's still a crime to impersonate another sa revised criminal code. Yes, So, oo. to the damage of your... Kasi estafa yun, ha? Malaking, ano yun, malaking danyos at saka may kulong yan. At saka paano ngayon yan? Paano niya ipoprove na wala siya kinalaman dyan? Kasi ang problema niyan ganito, dahil ikaw ang pumirma, akala nila totoong arkitekto ka, baka kinuha yung picture mo, Actually, you kinuha have yung to do it lisensya. right away dahil if they used your license and they are not licensed architects, then defective... liability sa'yo. Yung liability sa'yo at defective ang building. You have to set up your defense right away. Magreklamo ka na agad sa police at hire a lawyer to protect you dahil the moment that building collapses, ikaw ang hahabulin. Nako, napaka malaking Yes. problema yon pag legal nagkataon. So step, ngayon pa lang, get a sabihin mo lawyer, na. go to the police, go to the yung privacy commission. Okay. Sige. Madami Okay. yan. Next. Ito naman si Mariel. Siya ay 27 years old ng Maynila. Ang tanong niya, nag-rent kami ng bahay mula August 2022 hanggang June 2025 at nagbigay ng security deposit na 60,000. Sabi, 2 to 3 months lang para maibalik pero halos 5 buwan na po at hindi pa na rin ibinabalik dahil sa alleged repairs sa bahay. Ano po ang pwede namin gawin para ma-process agad ang refund ng security deposit? Nako, galawang ano yan, ayaw magbalik ng Ayaw na deposit. magbalik ng deposit yan. Ano yan, small claims yan. Oo, for the diba? lease contract. Kasi minsan, talagang ganun, ayaw nila magsoli ng Oo, ano. saan reasonable? Ang gagawin niya, ito kasi may sira, ito kasi may sira, ito may sira. Yes, oo. Paano kung hindi ka na makapasok dun sa Small premises? claims na yan, actually one of the, yun ang mga pwedeng ano mo sa small claims, yung disputes on the lease agreement. Kasi okay, normal naman na talagang hindi agad isusoli sa'yo ang security deposit, but 5 months is too much, no? So, pwede ka na magreklamo, isoli sa inyo yan. Kaya minsan ang ginagawa tuloy ng mga tao, tumitira sila dun sa lugar, kinakain nila yung deposit tapos aalis. Oo. Naging ano na yun, naging parang kalakaran. Oo, kasi ano, kaysa maghintay ka, di ba? Gamitin na lang nila yung Hindi sila, security parang deposit. naaalis na sila ng, let's say, the next 2 months, they won't pay the rent for the next 2 months. Yes. Hindi ka naman pwedeng paalisin agad-agad. Siyempre, may due process pa may yan. due process. So, parang tas umalis ka na lang ng maluwag, sasabihin mo na gamitin nyo na lang yung security deposit Pero yun ko. nga ang masama doon. Ikaw na yung gumagawa ng tama, ikaw pa napaparusahan. Yes, oo. So, small claims. Small claims, pwede kang pumunta sa small claims court, hindi mo pwede kailangan ng oo, abogado. oo. Or kung since pag-lease ganyan, pwede rin naman kayo sa barangay muna. Pakuha mo muna sa barangay. Minsan matigas ang bungo ng mga tao. Oo nga, I know. So, mag-small claims. Sabi na niya, lang well, kayo. meron ba malambot na bungo? Wala naman. naman. Sige. Ito na. Si Loris, 38 years old ng Cavite, ang tanong niya, ask ko lang po kung pwedeng gumawa ng lease agreement sa isang lupa kahit na hindi mahanap ang original title. Pero may mortgage arrangement na babayaran Agreement. or nabayaran. Nadabayaran na. So, yung Okay. sabihin sa kanila, kumbaga meron lang silang kopya nung utang. Okay. Pero Ano bayad po? na. So, hindi pa nila nakukuha. Okay. Alam mo malamang kung mortgage agreement yan, na nabayaran na, tapos hindi nila mahanap yung original title, nasa bangko pa yan. Ganon. Di ba? Kasi kunyari kung ikay umuutang, di ba anong ginagawa mo sa bangko? Pag yung may Binibigay mo mortgage, yung original. binibigay mo yung Totoo original. yan. Nasa kanila yon habang binabayaran mo yung utang. So baka nasa kanya. Tapos pagbayad na yung utang, i-release nila yung mortgage Totoo. at isusoli sa'yo yung titulo. So kung meron na kayong proof na ang mortgage agreement ay bayad na, baka hindi nyo mahanap, hindi dahil sa nawawala siya, ay nandoon pa siya doon sa pinagkautangan nyo. Baka, So, hanapin mo muna doon. Hanapin nyo muna doon. Okay. Hanapin nyo muna doon sa pinagkakautangan nyo, malamang nasa kanya pa. Ngayon, assuming na talagang hindi nila makita, attorney. Assuming na hindi nila makita, ang tanong niya is, pwede bang gumawa ng lease agreement na wala yun? Pwede. Kasi ang kailangan naman is, if you can prove that you're the owner of that property through other means, granting na the highest proof of ownership is yung torrents title. Pero kung wala ka niyan, can you still lease it out? Of course, you can still lease it out. Yun na nga lang, wala ka nung titulo. Pero kung wala namang ibang may-ari niyan, then you have no fear na na may ibang magsasabing
Ako may-ari Hindi, niyan. kasi siguro natatakot yung iba pagka nag-release ng pera. Lalo na kung malalaki Ako, ha. pero kung ako rin naman, hihingin ko Hingin yung ko dito. talaga. So, ang gawin Mamaya nyo, nagbigay una ako muna. sa katiwala lang, di ba? yeah. It can happen, pero I don't, in the scheme of things, yung mga maiingat na mga lesin, humihingi ng pruweba. Hindi mo naman masisisi. Ano pang pwebang pwede niya ipakita bukod sa kanyang Kung meron ba titulo? silang yung deed of sale niya, no, kung paano kayo na, paano nyo na, paano O kaya ba't di na lang sila pumunta sa Register of Deeds at makita yun? Yes, actually, kung ang title nyo nawawala, baka naman yung sa copy nyo sa RD Sa meron. RD, tapos kumuha na lang kayo ng Wala certified nang true kopya, copy. correct. Kumuha na kayo ng certified true copy. Pero, tingin ko, nandun pa sa kinauutangan nyo yung Oh, ano. pero ang sakit ng bungo. Punta na kay RD, kung mga Xerox. Oo. May pinagkakitaan ka na. Oo nga. Oo nga. Diba? Friend. Oo nga. Okay. Pero mga pinapainit ng ulo, hindi practical. Ito na si Mare practical. Alam mo din. naman ako, practical ako. O, ito na si Sam, 30 years old, ng Tarlac. A few years ago, I signed up for an app to convert company rewards points. Now that the company switched systems, I want to delete my account completely. The app removed my contact info but kept my full name and profile picture despite my request. Maybe to remove it, Oh, di ba? yeah. Do I have the right to demand full deletion under the Data Privacy Act? And can I file complaint with the National Privacy Commission if they refuse? Simple answer, yes. Of course. Yes. Oo. Yan. Simple answer, yes. You have the right to demand full deletion under the Data Privacy Act. Kasi sa'yo yun pa-data mo yan eh. Ah, mukha ko yan, friend. Parang Oo, ganun, di ba? yes, oo. Are you okay? That's parang- my best. Oo, since Oo. yung I gave permission for this one app and nag-switch kayo, Yes. wala kayong yung that new app, wala akong permission na Gamitin nyo. gamitin yon, so delete it. Oo. And you can always demand from them na if you don't delete it, ay kakasuhan ko kayo. Where is the National Privacy Commission? Ay, hindi ko alam kung saan ang Saan office ang nila. National Privacy Commission? Tingnan mo nga. National Privacy Commission Address. Office. Address. Location. Okay. Saka, Ay, ba't nasa UP? nandito lang pala siya. Talaga? Upper Class Tower, Quezon Avenue. Quezon Avenue. Scout Reyes, okay. Corner, Paligsahan. O dyan, ba't di ka pumunta dyan? Puntahan nyo na lang dyan, oo. Parang ireklamo nyo na ayaw i-delete. Yes. You have oo. all the right. Simple answer, yes. Okay, sige. Eto na. Meron tayong last question. Sige. No, pero Nahilo na nahilo na H. rin ako. Ayan, Wait a minute. Okay. Okay. Sender, si Mara, siya ay 29 years old ng Valenzuela City. Just found out na tito ko pinasok at pinagnakawan yung lumang bahay namin. Yung mismong tito niya ang gumawa. Oo nga, higulo Lahat naman ng ito. gamit na benta, damit na lang ang mga natira. Balak din nilang paupahan yung bahay kahit walang permiso mula sa pamilya namin. May naiwan din na gamit mula sa family business. Gusto kong malaman kung may public lawyer kaming pwedeng lapitan na mag-file ng kaso o pwede ba na whistleblower ko na lang sa police tungkol sa illegal drugs Ay, ginawa drug nila din. para makulong at hindi na maging problema. Okay. 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 Oo naman. Hindi. Anong oo naman? Hindi, kasi yung, pwede ba siyang lumapit para mag-public, ano to? Public lawyer na pwede. Public lawyer na para gusto niya i-demanda. O, prosecutor ang tawag doon sa public lawyer. Na kasi kung ganito na mukhang trespassing, theft, 'di ba? So those are crimes. So first pwede ka pumunta muna ng police, tapos yung police ang magrereklamo sa prosecutor. So yung prosecutor, since these are crimes, na-explain natin nung huling 'di ba? Public prosecutor will be for the Republic of the Philippines kung may mga krimen na nangyari. So Obviously, in may short, krimen dito. may krimen dito. Ang kaso, siguro naiisip niya, tsuhin niya kasi. Exactly. Siyempre mag-mediation yan. Siyempre baka mamaya may maawa o ano. Except kung chuchu-chuchu. illegal drugs, hindi yan namimigay. Ngayon, ang tanong niya, baka pwede nang itsumbungin ko na lang to dun sa may polis namin para makulong na to. Yes, but yes, pero you have to Beware. beware that pag nangyari yan at nireklamo mo ang iyong tsuhin na nag-ooperate ng drug din, napakabigat Na kaso. na pero kung kaso totoo niyan. naman, at makukulong yan ng mahabang panahon. pero kung totoo naman, Pero kung attorney. kung totoo naman, yes. Pero kunyari, kung ang yung tito ay, kunyari, sana hindi, pero kung dependent,
drug user, 'di ba? Kung mahal mo. Mukha eh. Oh, yeah. Iparehab nyo kaya muna. Meron rin Sabi niya, ganon. hindi naman ako anak, tsuhin ko lang siya, tsuhin. Talaga. Ako naman kasi parang kung pwede pang isalbang yung kamag-anak, ay isalba natin dahil meron ring mga petitions for rehabilitation. Ayan. Yan. Marami namang rehab centers. Oo, Baka yeah. mas magandang lagay mo muna siya Kasi sa rehab. I'm for kung hindi naman nakakaperwisyo Change. pa ang yung tito other than nagnakaw. I'm sure nagnakaw yan for the habit. Yes, that's true. Nagnakaw yan for the habit. Tapos ang parang yung drug din, yun siguro yung mga katsukaran niya na habang nagse-session sila. Parang feeling ko naman baka mas ikabubuti kesa i-report mo na nagano ng drug din, parehab mo muna ang iyong tsuhin. Baka naman mas mabuti pa yun, masalba mo pa ang buhay ng iyong kamag-anak. That's why, you change one drug addict, you help a family. Yes, so When you help a family, you help a barangay. So, I mean, you Diba? you might not like my answer about it na parang hindi ganun kaano, but I mean, 'di ba? Parang ganoon na nangyayari eh. So, parang there are options that you can take. You can take the kinder option and you can take the other. Depende na lang sa iyo. Yeah, sa'yo na yan. Sa'yo Okay? Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at sana po, be kind. Yun lang siguro ang magandang sabihin natin. Be kind. Mag-anak niya parang Be kind to kadugo other mo yan. people regardless of whatever it is, whatever the Oo. circumstance. Siguro, lagi nating tingnan ng positibong mga pangyayari kaysa sa negatibo. Yes. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Marcial Angelico Castro. At ako kanyang abogado de Campanilla, si Attorney PG. Bye, everyone!